Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan pa rin po natin itong si Attorney Libayan kung saan isa nga po siya sa mga kakasuhan ni Seto Rapi Tulfo ng cyber libel. Ngayon, dito naglabas ng content uli si Attorney Libayan tungkol sa sinasabi niya na ang kakasuhan lang parang ang labas ang dating dito parang ang kakasuhan lang ni Rapi Tulfo ay yung mga maliliit lang na vloggers. Kung tawagin nga nila Binsworld, di ba? Small vloggers. Ngayon dito, sinoplak siya rito ni Melo Yap. Kasi hindi naman totoo na mga small vloggers lang ang kakasuhan. Kasama na po siya doon sa mga kakasuhan. Ngayon, pag-usapan po natin dito, kasi dito, i-analyze ninyo kung ano ba yung pagkakaiba na nagkikriticize sa nag-aakusa sa naninira. Ngayon, bago po natin simulan yan, baka pwede makalambing sa inyo kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwedeng papindot naman yung subscribe button at pakilike na rin. Wala namang bayad po yan eh, konting lambing lang po. So, panoorin po natin to kung paano po ipaliwanag ni Melo Yap ano yung pagkakaiba ng nagkikriticize dun sa naninira. Gabi po mga kapatid, Meloya po. Ang pag-uusapan natin, hindi muna ako magla-live ngayon. Siguro, pag sinipag ako mamaya, itatry ko mag-live. Pero sa ngayon, recording muna tayo. Ito yung kakatapos lang na topic ni Atty. Libayan. Ano ba ito? Ano ba itong pinag-usapan nila ngayon dito? Nakaka-proud Rafi Tulfo, kakasuhan daw niya, maliliit na vlogger na bumabatikos, Vince World. So, yun po yung title ng video ni Atty. Libayan. So, doon pala makikita ninyo na parang tinanggal niya na yung sarili niya doon sa senaryo na yon. Ang pinalalabas na lang niya yung mga small vloggers na lang yung kakasuhan. Which is, doon pa lang medyo, makikita nyo medyo, yung parang may twist na yung ginagawa niya sa title niya na parang pinalalabas na ngayon dito na ang kaya lang ni Rapi Tulfo ay yung mga maliliit lang na vloggers. Dito makikita nyo sa title pa lang may meron ng intensyon na hindi maganda. Ano yung intensyon na hindi maganda? Nakaka-proud Rafi Tulfo, kakasuhan daw niya maliliit na vloggers na bumabatikos Vince World. Alam nyo guys, yung bumabatikos dito, hindi ito yung bumabatikos na pinupuna mo yung mga nagawang mali kung meron man or yung pagsita mo kay Rafi Tulfo. Kundi ito yung paninira laban kay Rafi Tulfo. Ngayon, ayon dito kay Atty. Libayan, kapag maliit na vlogger pala, wag mo nang kasuhan. Yun ba ang tinuturo ng batas? Libayan, yun ba ang tinuturo ng batas na kahit gumawa ka ng mali, since na maliit na vlogger ka lang, huwag ka ng kasuhan. Kahit naggumawa ka ng krimen, since na maliit na vlogger ka lang, hindi ka dapat kasuhan. Yan bang prinsipyo ng isang abogado? Hindi ba dapat ang pinopromote mo yung hindi paggawa ng mali? Kaya malaki o maliit kang vlogger, dapat hindi ka gumawa ng krimen. Tandaan nyo, ang cyber libel po ay isang krimen. Pakinggan natin ito. So doon, malinaw sinasabi ni Melo Yap na hindi naman dapat na porkit maliit na vloggers ka lang o maliit na tao ka lang, hindi ka na kailangang sampahan ng kaso o ireklamo, idemanda dahil maliit ka lang. Siyempre, kapag may ginawa kang mali at yung pinaratangan mo naramdaman niya na naabuso yung kanyang karapatan, meron din naman siyang karapatang magsampa ng kaso. Either maliit o malaking vloggers ka. Ngayon, dito sa punto na to, naramdaman ni Rapi Tulfo at may karapatan naman siya mag-file ng kaso kung naramdaman niya na siya ay sinisiraan na, nasa judge na po yan, nasa huwes na po yan, kung tama ba yung pagpapile nila ng kaso. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, balikan natin itong proud moment ni Rafi Tulfo, okay? Si Rafi Tulfo, mga kabatas natin, base sa recent survey, siya po yung nangunguna na presidente o mananalong presidente para sa 2028. Ayan, sa totoo lang guys, si SRT hindi pa sure kung tatakbo dahil based kasi sa mga naririnig ko, parang hindi siya interested.
Diyan pa lang, tingnan niyo po, tingnan po ninyo dito sa konteksto nung video ni Atty. Libayan. Parang ang layo naman nung topic niya na tungkol dun sa survey ng presidential election, dun sa isinampa niyang kaso na cyber libel. Di ba? Makikita mo doon may twist na kagad eh. Na bakit mo ipapasok yung survey ng presidential election dun sa ikinasong cyber libel ni Rapi Tulfo sa mga small vloggers at sa kanya. So, ibig sabihin, dyan pa lang may intention na parang pinapakita na kagad na medyo may mali siya na yung pag-twist niya. Eh, ito po base lang naman po sa aking pag-oobserba. Estado sa pagiging presidente pa at napakaaga pa po para magdesisyon. Ngayon, ano ang nangyayari? May mga tao na gustong sirain itong si Rapi Tulfo, isa nga doon si Maharlika. Darating ang araw, mayroon gagamit kay Libayan. Yun yung mga taong hindi nila kaya ng harapan si Rapi Tulfo. So ang gagawin nila, kukuha sila ng tao na pwedeng bumatikos kay Rapi Tulfo. At nakikita ko ito ngayon sa katauhan ni Libayan na balang araw gagamitin siya ng mga makakalaban ni Tulfo para sirain. Sa ngayon lang marami nang naninira kay Tulfo eh. Sino-sino ito? Ito na yung mga kabatas. Gagamitin niya mga kabatas, yung puwersa ng mga kabatas para sirain si Rapi Tulfo. At nag-uumpisa na po yan ngayon. Pakinggan natin ito. At mga kabatas natin, nakaka-proud talaga, no? Na itong si Rafi Tulfo ay kakasuhan niya daw yung mga maliliit na vloggers na bumabatikos sa kanya. Di ba? No? Kita nyo napakaraming bumabatikos kay Senator Rapi Tulfo. Pero mapapansin ninyo, sino ba yung mga nakasuhan or makakasuhan? Ito ay ang mga kabatas. Bakit? Dahil sa kanilang lantaran paninirang puri kay Senator Rapi Tulfo. Yun po ay isang uri ng krimen. Sa halip na utusan mo ang mga vlogger mo na huwag gumawa ng krimen, Libayan, ang ginagawa mo, kinukonsinti mo pa. Pakinggan natin. At isa pa doon, di ba? Nakaka-proud daw ba? Parang nakaka-proud si Senator Rapi Tulfo kakasuhan daw yung mga small vloggers. Doon parang tinan nyo, inilis niya ni sarili niya, di ba? Parang pinalalabas niya lang dito, ang kaya lang ni Rapi Tulfo ay yung mga maliliit lang. Hindi niya isinama yung sarili niya sa mga kakasuhan. Di ba? Parang ang dating dito parang sinasabi lang ni Rapi Tulfo ni Atty. Libayan, ang mga kayang kasuhan lang ay yung mga maliliit lang. Pero hindi siya kayang kasuhan. Pero in fact, kasama siya sa mga kakasuhan at kahit mag-public apology, hindi daw ito patatawarin ni Rapi Tulfo. So, doon pala makikita nyo medyo binabawasan niya na yung picture nung mga kakasuhan. The best. Proud. Itong si Rafi Tulfo din mga kabatas natin, yung parehong tao na alam nyo yung may mga maliliit na smugglers. May mga maliliit na smugglers. Tapos hinuli ng mga pulis. Galit na galit siya sa mga pulis, mga kabatas natin. Sabi niya dun sa mga humuli, sabi niya ganyan. Bakit hindi yung mga malalaki na mga Dito makikita ninyo, guys, sinasabi niya, yung mga maliliit na smugglers, ay galit na galit siya sa mga pulis dahil hinuli yung maliliit na smugglers. Tandaan ninyo, hindi yun ang konteksto nun. May mga malalaking smugglers, pinangalanan na nga ni Senator Rapi Tulfo yung mga smugglers na yun eh. Pero bakit ang pinaguhuli ay itong maliliit? Ngayon, ang tanong, yung bang maliliit hindi dapat hulihin? Dapat pa rin hulihin. Pero yung maliliit at malalaki, hindi yung maliliit lamang. Tulad ngayon, sino ba ang nakasuhan? Yung mga maliliit na vlogger na mga gumagawa ng krimen. Yung mga naninira ayon kay Rapi Tulfo. Kaya, yun lang ba ang kinasuhan? Yung mga gumagawa ng krimen na maliliit na vlogger? Hindi, isinama yung poon. At yun na nga ay ang nasa katauhan ni Mr. Libayan. At saka, ito pa yung pansinin ninyo. Sinasabi niya yung mga hinuhuli daw yung mga maliit lang na smuggler. At nagagalit daw si Rapi Tulfo, bakit daw maliliit lang. Yun yung criticize, hindi sinisiraan ang kapulisan. Kini-criticize niya lang yung ang kapulisan. Bakit ito lang ang hinuhuli nyo, yung malalaki hindi.
Nakita nyo? Iba yung paninira kasi. Sa kanya kasi, kay Atty. Libayan, yung paninira kasi yung ikinaso sa kanya, doon, sinasabi nga niya, nag-death wish daw si Rapi Tulfo, di ba? Death wish daw. So ano ba ibig sabihin ng death wish? Parang, sa aking pagkakaintindi, parang nananalangin ka mawala na itong tao na to, mamatay na to. Di ba? Hindi maganda talaga yon. Kasi parang ikaw, nananalangin ka na mamatay na yung tao na yon. So parang lumalabas, etong tao na to ay masamang tao to. Kasi pinapanalangin niya mawala yung isang tao eh. Dito, sa sinasabi naman niya ngayon, bakit daw yung maliliit lang na smuggler ang inuhuli ng mga pulis at nagagalit si Rapi Tulfo? Nakita niyo yung pagkakaiba? Nagagalit siya kasi maliliit lang hinuhuli, hindi kasama yung malalaki. Kesa dun sa, bakit mo sinampahan ng kaso yung mga maliliit lang na vloggers lang? Diba? Parang lumalabas, eto, tinatakot lang. Hindi naman tinatakot, parang malilit lang ang kaya mo na kinasuhan mo. Dito, pinagagalitan niya yung pulis, bakit malilit lang, dapat yung malaki rin. So, intindihin nyo lang po ng konti, magkaiba yung naninira talaga sa sa nagkikriticize. Yun, ang tanong natin, kung gusto ni Senator Rapi Tulfo, ang kasuhan lang daw yung malalaki? No, pati ang maliliit dapat kasuhan at ang malalaki ay dapat din kasuhan, unlike sa pinapalabas mo diyan sa programa mo. Tuloy natin. Mga kabatas natin, nananakot, nakakasuhan niya yung mga small-time, maliliit na vloggers. Eto, Ang galing. sinasabi ni Libayan dito na si Rapi Tulfo ay nananakot at kakasuhan yung mga small-time na mga vlogger. Yung mga small-time na vlogger na yon, hindi na question dito eh. Small-time ba yan or big-time ba yan? Ang tanong, gumawa ba sila ng krimen? Kung sila ay gumawa ng krimen, dapat lang silang idaan sa due process tulad nga na sinasabi mo. Ngayon, kung halimbawa ang gagawin ni Rapi Tulfo, i-broadcast niya lang yung mga gumagawa ng krimen na yan. So anong gagawin natin? Magiging parang trial by publicity na tayo or public trial kung yun ang ibig mong sabihin. So, kailangan natin yan idaan sa due process. Tulad ng sinasabi mo, dapat sampahan natin ang kaso. Hindi tulad ng ginagawa mo na puro ka lang kuda dyan sa social media, hindi mo naman sinasampahan ng kaso. Katulad ng sinasabi mong death threat ka mo or death wish ni Rapi Tulfo sa'yo. Pero wala ka naman sinampa. Nag-try yung mga kagrupo mo sa MTRCB. Pero ano nangyari? Ligwak. Hindi tinanggap. Diba? So bakit? Isa pa, nasabi rin, binanggit naman ni Atty. Libayan, na tinatakot lang daw ni Rapi Tulfo itong mga small vloggers. Paano naman yung tinakot? Sinampahan nga niya ng kaso. Di ba? Iba yung tinatakot. Pag tinatakot, nagbabanta ka lang dyan na, kakasuhan ko kayo. Pag di nyo ako tinigilan. Di ba? Lagi isasabihan siya sa programa niya. Hindi naman niya inaano sa programa niya, hindi niya inaano sa social media. Nasasampahan niya ng kaso yung mga small-time vlogger kasama si Atty. Libayan. Ang ginawa ni Rapi Tulfo, sinampahan niya ng kaso. Which is yun ang pinakatama. Kung naramdaman ni Rapi Tulfo na siya ay sinisira, ang karapatan niya magsampa ng kaso. Ngayon, kung naramdaman ni Atty. Libayan na siya ay dinideath wish, kung ano man yung tawag niya, at naramdaman niyang may threat sa buhay niya yung sinabi ni Rapi Tulfo, bakit di niya sampahan ng kaso si Rapi Tulfo? Diba? Yun yung tanong doon. Bakit hindi niya sampahan ng kaso si Rapi Tulfo at yung mga small vloggers, hindi sila magsampa ng kaso kay Rapi Tulfo? Diba? Ganun naman yun eh. Kita mo yung pagkakaiba ninyo ni Rapi Tulfo at ikaw. Ikaw more on social media ka. Abogado ka pa naman. Dapat nga ang mahilig sa social media si Rapi Tulfo eh. Pero lumalabas, ikaw lang ito mahilig sa social media. Ngayon sinampahan ang mga bataan mo dahil sa krimen. Di umano na sinasabi ni Rapi Tulfo na ginawa sa kanya, iiyak-iyak ka ngayon. Bakit sasampahan tong maliliit na ito? Kasi nga gumawa ng krimen. No? Ang galing, the best! Mga kabatas natin, nakaka-proud talaga itong si Rapi Tulfo. Nakaka-proud. Isipin nyo, no? Tatakutin, ibubuli, yung mga Hindi tinatakot. Hindi tinatakot, sinampahan talaga. Ngayon, kung halimbawa na wala naman silang ginawa talagang masama laban kay Rapi Tulfo, ba't sila matatakot? Nandyan ka naman bilang abogado nila.
Bakit? Nahihiya ka ba sa kanila dahil nasampahan sila ng kaso dahil sa'yo? Ha? Di ba yan? Nahihiya ka ba dahil sinampahan sila ng kaso dahil sa'yo? Kung wala naman silang kasalanan, bakit sila matatakot? At ang pananakot, yung ginagawa mo. Puro banta, hindi naman tinototoo. Yun ang pananakot. Si Rapi Tulfo, tinotoo niya. Wala. Diba? Kailan naglabas si Rapi Tulfo ng statement na kakasuhan niya yung mga vloggers? Diba? Right after mag-file ng kaso ni Rapi Tulfo sa mga vloggers, may narinig pa ba kayo kay Rapi Tulfo na statement regarding doon sa pagsasampa? Wala na, di ba? Ang maingay na lang sa issue na yan, yung itong mga kabatas at si Atty. Libayan, na araw-araw yan ang content. Yung tungkol sa pagsampa sa kanila ng kaso. Sabi nga ni Melo Yap, kung wala naman kayong ginawang masama, bakit ka kakabahan? Bakit ka matatakot? Di ba? Yun ang ano doon. Ang banta-banta. Walang banta-banta, sinampahan niya agad. Date na vloggers. Panoorin natin dito kay Vince World. O, tingnan niyo ito Sino-sino ba ang pwedeng makalabag dito sa tinatawag na cyber libel? May papapanood lang ako sa inyo. Tanong ni Anonymous, good day sir, ano po ba ang cyber libel at paano po ba ito maiiwasan? Ano po ba ang cyber libel at paano ba ito maiiwasan? Makagandang tanong. Ano nga ba ang cyber libel at pwede ba itong iwasan? Eto, pakinggan nyo maigi. I-analyze ninyo. Yung ginawa ni Atty. Libayan, sinasabi niya na dinetret daw siya or dinetfish siya ni Rapi Tulfo. At yun din ang sinasabi ng mga vloggers ni Atty. Libayan na dinetfish or dinetret ni Rapi Tulfo si Atty. Libayan. Ano ba yung death threat o ano yung death wish? So halos parehas lang naman ng pagkakaintindi natin dyan. Pag death threat, parang binabantaan kang papatayin ka. Bibanta sa buhay mo, binagbabantaan ng buhay mo. Ang death wish naman parang pinapanalangin na ikay mawala na o mamatay ka. So pakinggan po ninyo yung definition ng death threat base dito sa abogado mismo. Abogado, totoong abogado. I-define muna natin yung cyber libel na ayon sa general na libel o traditional libel na nakasaad sa ating revised penal code. Doon po kasi matatagpuan ang original na libel. Now, ayon sa ating revised penal code, ang libel ay isang pampubliko at malisyosong paratang. Ang libel o cyber libel ay isang malisyosong paratang. Isang pampubliko at malisyosong paratang ng small vlogger or big vlogger. Tanong ko sa Libayan, small or big? Tuloy. Na nakakasira ng imahe, ng reputasyon ng isang Nakakasira ng imahe, ng reputasyon, tao at ang paratang na to ay ukol sa isang krimen, bisyo, depekto, krimen, bisyo, depekto, sitwasyon, kondisyon, or anumang circumstance ng isang tao. At yun nga, para maging cyber libel ito, ayon naman sa ating Cybercrime Prevention Act, dapat gumamit tayo ng communication or information technology device, meaning gumamit tayo ng apps or ng computer or cellphone. Ano ang kinakailangan para pumasok sa isang cyber libel o paglabag sa karapatan ng isang tao? Kailangan gumamit ng communication, computer, apps, o kung anuman na pwedeng magamit online. So makikita na ninyo, para kayo pumasok sa isang kaso na tinatawag na cyber libel, dapat gumamit, mapanira ang iyong sinasabi at gumagamit ka ng mga communication devices. Kapag yun ang ginamit mo, pwede kang pumasok sa isang cyber libel. Hindi katulad nung sinasabi ni Libayan na maliliit na vlogger kakasuhan mo. Hindi naman requirements dito kung malaki yung vlogger o maliit Nagigets ba ninyo yun? Sana magets ninyo. Ibig bang sabihin, Libayan, na kapag ikaw ay isang maliit na vlogger, pwede ka nang manira ng kapwa mo tao? Anong ginagawa ng mga vlogger mo, Libayan? Hindi ba naninira ng tao? Hindi lamang si Senator Rapi Tulfo ang sinisiraan ng mga vlogger mo. Nilalabas ng mga vlogger mo ang information ng ibang vlogger din. Bahay nila, yung ginawa nila kay Kamla ngayon, naglabas ng identification ng tao. Hindi ba cyber libel yun? Bakit hindi mo turuan yung mga vlogger mo, Libayan,
na wag lumabag sa batas. Bakit ang iniiyak-iyak mo dyan? Maliliit na vlogger lang ito, bakit yung papatulan? Hindi po requirements yung maliit o malaking vlogger. Ibang klaseng abogado ka rin, ano? Hindi mo kinokonek yung utak mo sa bibig mo. Libayan, pakiconnect po. Love you. Kasi itong si Atty. Libayan, sa kanyang Batas Channel, Batas Natin Channel, mayroon siya sariling definition ng kanyang ng kanyang mga batas. Ito ay naiiba sa mga definition ng batas ng mga ginagamit ng mga totoong abogado. Tulad niyan, since nilabas to ni Meloy at meron siya pinakitang abogado na pinapaliwanag ko ni cyber libel, pero siya may sarili siyang interpretasyon dyan. Oo, tama naman. Kanya-kanya interpretasyon yan sa mga abogado eh. Nasa judge na lang yan kung paano i-interpret yung sagot ng dalawang judge. Ng dalawang abogado. So, sino pa rin ba ang susundin kapag humatol na yung hukuman kung sino yung tama? Nagigets nyo? It's either way lang naman yan kung sino yung tama sa dalawa eh. Pero ikaw na nanonood, sino mas paniniwalaan mo or sino ba yung mas may tamang interpretasyon tungkol sa cyber libel? So ano po ang requirements para pumasok sa cyber libel? Unang-una, pakinggan natin ulit ito para may matutunan tayo. Ng imahe na ayon sa maganda at medyo meeting discussion. Ang tanong niya, tanong ni Anonymous, good day sir, ano po ba ang cyber libel at paano po ba ito maiiwasan? Ayan, napakagandang tanong. Ano nga bang cyber libel at pwede ba itong iwasan? I-define muna natin yung cyber libel na ayon sa general na libel o traditional libel na nakasad sa ating revised penal code. Doon po kasi matatagpuan ang original na libel. Now, ayon sa ating revised penal code, ang libel ay isang pampubliko at malisyosong paratang na nakakasira ng imahe, ng reputasyon ng isang tao at ang paratang na to ay ukol sa isang krimen, bisyo, depekto, sitwasyon, kondisyon, or anumang circumstance ng isang tao. At yun nga, para maging cyber libel ito, ayon naman sa ating Cybercrime Prevention Act, dapat gumamit tayo ng communication or information technology device, meaning gumamit tayo ng apps or ng computer or cellphone. Now, yung penalty ng cyber libel, medyo mataas ha. Yun lang po. Nakikita nyo kung anong requirements para pumasok ka sa cyber libel? Hindi kasama doon kung malaki o maliit ang vlogger. So ayun lang mga kapatid, siguro sana may matutunan tayo dito. Wag lang yung isang abogado ang pinapakinggan natin na mali-mali ang pinagsasabi.